Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kapamilya, ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Narito na naman tayo para magbigay ng update sa pinakapaborito at nangungunang serye sa primetime, ang FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay baka naman makahingi ng isang like, share at subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa pinakahuling kaganapan ng seryeng ito. At sa mga masugid nating subscribers at manonood, maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkilik sa aking munting channel. Hindi na nga nakaligtas si Coach Gary sa pananaksak na ginawa ni Lawrence, kaya tuluyan itong binawian ng buhay. Kaya naman agad na nagtungo sa Kamao Gym sina Mando at Rigor upang imbestigahan ang nasabing insidente. Agad na maghuhugas kamay si Lawrence at ikinuwento ang nangyari. Tinanong ni Mang Rigor at Mando kung sino ang boksengerong binabanggit ni Lawrence. Kaya naman naging gulat ni Rigor nang sabihin ni Lawrence ang pangalang Santino Di Magiba na siyang nakasagutan umano ni Coach Gary at tiyak umanong pumatay dito. Hindi na nakapagpigil pa si Rigor at dalawang malalakas na suntok ang sumalubong kay Santino sa kanyang pag-uwi. Ayon kay Rigor, hindi niya pinayagan si Santino na magboxing, ngunit ginawa pa rin ito. Ngunit may mas malalim pang ang dahilan kung bakit galit na galit itong si Rigor. Matapos itanong ni Marites kung anong kasalanan ni Santino. Ayon kay Rigor, pinatay ni Santino si Coach Gary at nagawa pa nitong pagnakawan. Kaya naman gulat na gulat si Marites at Santino sa mga paratang na ito ni Rigor. Agad itong pinapasasan ni Rigor kay Mando upang dalhin sa presinto. Muli na namang ibinuntong ni Rigor ang sisi kay Marites dahil batid niya umanong alam ni Marites ang tungkol sa pagbaboxing ni Santino at kinukonsinti pa nito. Hindi naman naniniwala si Marites na magagawa ito ni Santino. Iginiit pa ni Rigor na marahil si Santino rin ang nagbayad ng bill ni Marites at gumamit lang ng ibang tao para mabayaran ang kanyang bill. Magtatanong si Santino kung talaga bang naniniwala ang kanyang tatay Rigor na kaya niyang pumatay. Sambit ni Rigor na oo dahil wala umano itong pinagkaiba kay Tanggol. Ayon pa sa kanya na kung sumunod lamang umano ito sa yapak ni David ay marahil magiging maganda rin ang buhay nito kagaya ng kanyang paboritong anak na si David at hindi gaya ni Tanggol na patapon na ang buhay. Sa presinto naman ay biglang darating si Anika na siyang magiging star witness sa tunay na nangyayari. Agad niyang iaabot ang kopya ng CCTV sa mga otoridad at ang napanood ito ni Rigor ay bigla nga siyang natameme. Isang malaking pagkakamali ni Lawrence na hindi niya chinek na nakarecord pala ang CCTV. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagsubaybay ng tauhan ni Ramon kay Marites dahil nais kasing malaman ni Ramon kung sino ang nagtatangka sa buhay ni Marites. Pero iba ang mababalitaan niya dahil malalaman niyang nakapatay umano ang bulsong anak nito at si Rigor nga mismo ang humuli dito. Mas lalong ng problema si Marites kung paano maaabsuelto at pansamantalang makakalaya si Santino. Mapapaisip naman si Marites na kayang ipagkanulo ni Rigor ang sarili niyang anak at wala nga siyang ibang malalapitan kundi si Ramon. Magbabakas sakali nga siya na matulungan ito kaya dito ay tatawagan si Ramon nang hindi nalalaman ni Rigor. Ayon sa kanya, babayaran niya si Ramon paunti-unti basta tulungan lang siya nito na mapalaya si Santino. Dito nga ay sinabi ni Ramon na wag na siyang bayaran kundi hihiling lang siya ng pabor na sana'y bumisita umano itong si Marites upang masorpresa nga ang kanilang anak na si Tanggol. Papayag naman kaya itong si Marites at pag nagkataon ay mabubuking na ang pagpapanggap ng tunay na demonyo nitong anak na siya ngang walang iba kundi si David. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok dito lang sa nangungunang serye sa primetime, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panunood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.